Tingnan natin. Start living what you have learned. So magsimula tayo kung ano yung natutuhan natin, magsimula tayo doon. Amen ba? Kung ano yung natutuhan natin, simula pa ng mga mag-message tayo, kung ano yung natutuhan natin, ipamuhay natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Gawin na natin. Huwag na natin, tanggalin na natin yung isang karakter ng Pilipino, yung manyana-abit. Mamaya na, hanggang sa makalimutan. So dahil kung ano yung natutuhan natin, magsimula tayo ngayon. Ang sabi na, now that you know these things, John chapter 13, verse 17. Ngayon, alam nyo na ang lahat ng mga bagay na ito, you will be blessed if you do them. Mga kapatid, tingnan nyo, tingnan natin yung salita. Now that you know these things, ngayon na alam nyo na ang mga bagay na ito, ang sabi ng Panginoon, you will be blessed if you do them. Ikaw ay papalain kapag ginawa mo yun. Yun lang yung sekreto ng blessing. Number 2, live life with a due sense of responsibility. Mabuhay tayo na mayroong pananagutan, not as those who do not know the meaning of life. Hindi katulad ng mga tao, hindi nila alam kung ano kahulugan ng buhay, but as those who do. Kundi yung mga tao, alam nila kung ano buhay. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 15, mabuhay tayo na mayroong pananagutan. And number 3 verses, sabi niya, now that we are on the right track, ngayon, nasa tama tayong daan. Now that we are on the right track, sabi niya, let's stay on it. Amen ba? Nasa tama na tayo, mga kapatid eh. Nasa tama na tayo. At dahil nasa tama na tayo, mamanatili tayo doon para hindi tayo maligaw. Huwag tayo tumulad sa palaka. Yung palaka patalon-talon. Katatalon niya, nakakita siya ng pae, nabinwit siya, nasis na sa butas. At naging adobo palaka. Okay. So, huwag tayo tumulad doon, napatalon-talon. Mag-stay tayo, mabuti. Ay, bumalik. Okay, pass it on. Start living what you have learned. Number 2 is pass it on. Papasan natin yung baton. Ang sabi ni Pablo kay Timothy Magayo, now I want you to tell this saying. Now I want you to tell the same things to followers who can be trusted to tell others. Para sinasabi ni Pablo, sabi niya, yung mga bagay na binabahagi ko sa iyo, pagkatiwala mo rin sa iba, na makakapagturo din naman sa iba. So, paksa natin. Sino na napaglaro dito ng relay? Ang sarap nun. Yung bang tatakbo ka tapos ipapasa mo. Yung laro ng mga kabataan kalabitan lang, nakapikit, kalabitan. Pag medyo matulog sa kalabitan na gano'n kasi may bola nakakatandaan niyo yun, laro yun. May pakiton yun. So kapag naipasa ng tama, panalo. Ganon din sa pananampalataya na ipapakita natin. Okay. Sabi rito, pakinggan mo mabuti. Ang sabi mo rito, you only keep what you give away. And you will not retain the things you have learned unless you pass them on. Kung ano yung meron ka, yun lang may bibigay mo. Tama ba? Hello? Kung ano yung meron ka, yun ang may bibigay mo. At ang sabi niyan, at yung mga bagay niya yan, na nasa iyo, na natutuon mo, and you will not retain the things, hindi mananatili ang mga bagay na yan, na natutuon mo, maliban na ibahagi mo. Hello, naiintindihan niyo mo ba? Kung ano yung meron ka lang, ito lang may babahagi mo. Pero tandaan natin, yung mga natutuon mo yan, kapag hindi mo na ibahagi, yung mga bagay na yan, hindi mo lalago. Hindi lalago.
Kaya mahalaga, kung ano yung meron ka, yun lang ang bibigay mo sa iyong kapwa. Sabi nga dyan, no? Sa Gawa, Kapitulo 3, talatang 1 verses, naalala niyo itong kwentong ito, sina Peter, papunta sa prayer meeting, alas 3 ng hapon, ang kanilang prayer meeting. Ang sabi dyan, minsan, ikatlo ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo, dinala siya noon araw-araw upang magpalimos. So meron isang lumpo, dinadala doon sa may pintuan ng templo, ang trabaho ng lumpo, magpalimos araw-araw. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya nanghihingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro, tumingin ka sa amin. Tumingin nga siya sa pag-asang siya ililimusan. Pero pansin niya, sabi ni Pedro, ginawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at ininindi. Pagdakay lumakas sa mga paa at buong-buong ng lalaki. Ito'y napanukso at nagsimulang lumakad. Ba, nawala yung ano? Balikan nga natin ito dali. Verse 6, nawala yung verse 6 Yung verse 6, ang sabi sa verse 6, sabi niya, ginto at pilak wala kami. Pero kung ano yung meron kami sa pangalan ni Jesus, ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Pedro, nawala lang yung verse 6 Kasi niya, tumingin nga siya sa pag-asa sa ililimusan. And then sa verse 6, sabi ni Pedro, ginto at pilak wala kami. Pero kung ano yung meron kami sa pangalan ni Jesus, yung ibibigay natin sa iyo. And then verse 7, sabi niya, ginawakan niya ang kanang kamay ng lumpo at iginindig. Pagdakay lumakas sa mga paa, buong-buong na lalaki, ito'y napanukso at nagsimulang lumakad. Panukso-lukso siya pumasok sa templo. Wow, ang saya! Ano? Panukso-lukso. Pumasok ang kasama nila at masaya nagpupuri sa Diyos. Masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat ng siya'y lumalakad at pupuri sa Diyos, nang kilala nila, nang kakilala nila siya'y ang pulubing dati nakupo sa pintuang maganda ng templo. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pila o ginto. Sumayon yun, doon napunta pala sa ilalim, ano? Mali ang copy ko. Verse 6, wala akong pila o ginto, subalit kayo ba akong ibibigay sa iyo sa ngalan ni Yesu Cristo ng taga Nazaret, lumakad ka. So, ibig sabihin, kung ano lang yung meron ka, at kung ano yung meron ka, yun lang ang ibibigay mo sa iyong kapwa. Kung naranasan mo pagpapatawad ng Diyos, kung naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos, kung naranasan mo yung paglilitas ng Diyos, yun lang ang ibabahagi mo sa tao at ang tao ito magkakaroon ng pagbabago sa buhay. Amen mo ba? Kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung wala ka, wala ka talaga ibibigay. Kahit kausap mo na yun, araw-araw, wala ka ibibigay kasi wala ka Pero kung meron ka, hindi ito makakatiis na hindi mo ibabahagi ito sa iyong kapwa. Okay, God, fight for process. Tignan natin ang buti, no? I was glad for God bless you, that's worth it. Sabi, so, I will use this day to get to know and love God better. Kung naunawa natin na tayo ay nilikha ng Panginoon, pinlan ng Panginoon para sa pagsamba, ang desisyon dapat natin, I will use this day, gagamitin ko ang araw na ito upang makilala ko at mahalin ang Diyos ng buo, better, maayos. Hello? Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your might, with all your soul, ang sabi doon. Mahalin natin ang Panginoon buo. Hindi pwedeng 90%, hindi pwedeng 50%. Yung kaliwa nasa computer, yung kanan ng Lord, hindi pwede yun. Kaya mangyayari sa buhay natin, parang yung spaghetti, pababa, pataas. Hello? Number 2, I was born for God's family. That's fellowship. So, I will use this day to show love to other believers. So, itong araw na ito, dahil ako ay hinubog na Diyos para sa isang pamilya, sa araw na ito, ako'y magdidesisyon na ipakita ko ang aking pagmamahal sa aking kapwa.